Balita naman sa lalawigan, nagbabala ang Baguio City LGU sa pagdami ng mga kaso ng dengue sa lungsod ngayong malapit na ang tag-ulan. Sa pinakahuling tala ng kanilang health office, may 328 na mga kaso na ng sakit mula Enero hanggang Mayo. Mas mataas po yan kumpara sa mga kaso sa kaparehong panahon nitong 2023. Ayon sa Health Office, posibleng nakalala ang sunod-sunod na pag-ulan. Dahil dito'y dumami nga ang pinamumugaran ng mga lamok. Kaya naman muli silang nagpaalala sa publiko na maglinis para mawala ang mga pupwedeng nesting grounds at huwag kalimutang gumamit ng mga mosquito repellents. Sa ilang pang mga balita po naman, patay ang isang estudyante habang sugatan ang tatlo niyang kaibigan matapos po nilang mahulog sa isang septic tank sa Alfonso sa Cavite. Nagtatanghalian po ang mga biktima na pawang mga mag-aaral ng Sinaliw Malaki Elementary School. Nakaupo noon ang apat sa isang konkretong upuan na nasa ibabaw ng septic tank nang bigla itong gumuho. Nahulog po at nadaganan pa ng semento ang mga bata. Walang tubig ang septic tank na matagal na po palang abandonado. Agad dinala sa ospital ang mga bata pero dead on the spot ang isa sa kanila. Pinuntahan po ng News 5 ang paaralan pero kinansela muna ang klase matapos nga ang aksidente. Sinubukan din po namin kunin ang panig po ng pamilya ng mga biktima pero tumanggi sila magpa-interview. Ayaw din po magkomento ng lokal na pamahalaan sa nangyari. Kakalungkot naman itong nangyaring ito. Samantala, dalawang sugatan matapos bumagsak ang isa na namang Cessna plane sa San Fernando, La Union. Malapit na sa San Fernando Airport ang eroplano nang bumagsak ito. Bumaliktad pa nga sa dagat ang eroplano. Agad namang sinagip ng mga rescuer at isinugod sa ospital ang piloto at pasahero nito. Patuloy na inaalam ang sanhi ng plane crash. Sa ospital po ang bagsak ng isang bata na 7 taong gulang matapos po namang paulit-ulit na hatawin ng kanyang tiyuhin sa lungsod ng Cebu. Sa viral video, nakita pong kung papaano paulit-ulit na sinasaktan ng suspect ang biktima. Minura at dinuro pa niya ito. Dahil sa mga tinamong palo ay nagkasugat-sugat ang ng malalim sa likuran ang bata. Nilagnat pa ang biktima ng dahil sa pananakit. Kasunod niyan, inaresto po ang tiyuhin ng bata. At sa ayon po sa investigasyon, nag-ugat ang pamamalo dahil sa inaway ng biktima ang pinsan nito na siyang anak naman ng suspect. Tumanggi magbigay po ng pahayag ang suspect na naharap ngayon sa kasong child abuse. Nangako naman ang tiyahin ng biktima na kukupkupin niya muna pansamantala ang pobreng bata. Pasintabi naman sa mga nag-aagahan, nahati ang katawan ng isang rider matapos itong mabangga at makaladkad ng van sa Pamplona, Camarines Sur. Base sa investigasyon ng mga pulis, pumarada sa gilid ng kalsada ang rider para magtinda ng puto ng masapul ng van. Nakaladkad ng ilang metro ang biktima bago bumangga ang van sa poste. Napag-alaman namang nakatulog ang driver ng van habang nagmamaneho. Nakipag-areglo ng suspect sa pamilya ng biktima. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.